Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa River of God Marilao. Tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. You have visited the land and watered it. Greatly have you enriched it. God's water courses are filled. You have prepared the grain. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. Thus have you prepared the land, drenching its furrows, breaking up its clods, softening it with showers, blessing its yield. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. You have crowned the year with your bounty, and your paths overflow with a rich harvest. The untilled meadows overflow with it, and rejoicing clothes the hills. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. The fields are garmented with flocks, and the valleys blanketed with grain. They shout and sing for joy. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. Magandang gabi po sa atin lahat. Welcome po sa River of God Marilao Midweek Service. Ako po si Marcia Kawaling. Na-assign po ngayong gabi sa atin pong midweek service. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Sa gandang ito, Lord. Salamat sa pagkakataon, O God. Hallelujah, na kami, Panginoon, ay minsan pang mananalangin sa iyo, Lord. At papakumbaba, Panginoon, nawa, Lord God, na aming mapag-aralan ngayong gabi, Lord. Ikaw patuloy na nagbigay po sa amin ng wisdom, O Lord. Tago mo lamang po ako sa iyong likuran. Guidance, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Aming pag-aaral, Lord God, sa gabi ito, nawa, Panginoon, ay may magrema po sa amin. At itong aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Ang
ating pong pag-aaralan po ngayong gabi ay ang talinghaga tungkol sa mag-aasik. Ang mag-aasik ng masaganang ani. At ito ay ang talinghaga ng mag-aasik sa iba't ibang uri ng lupa na matatagpuan po ito sa Mateo 13:1-9. Ang title po ay ang talinghaga tungkol sa mag-aasik. Nung ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, tumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang pag-aasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Verse 5, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. 6, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa mga matitinig na halaman. Lumago ang mga halaman, matitinig at sinakal ang mga ito. Ang mga binhing nahasik sa matabang ay na tinakal ang mga ito. Ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang mga may pandinig. Sa number 1 po, ay makikita po natin na ang sabi po dito ay ang binhing nalaglag sa tabi ng daan. At nang dumating ang mga ibon ay tinuka ang mga iyon. Tulad po at paniwalawanag din po dito sa matatagpuan dito sa Matthew 13 na kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya ito inuunawa. Siya ay katulad ng isang nalaglag lamang sa daan. Nang dumating ang masamang panahon, agad itong inalis at pinangay ito ng hangin. Ibig sabihin na ang mga binhi na kanyang naririnig ay hindi niya ito pinapamuhay at hindi niya ito pinapakinggan. Number 2 naman po ay ang mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil nga po manipis lamang ang lupa roon, sumibol agad ito ang mga binhi. At katulad naman po ito ng mga binhing nalaglag sa mabatong lupa na ang taong nakikinig ng mga mensahe na kaagad na masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo sa kanila ang mga mensahe sa kanilang mga puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok sa buhay. Dahil sa mga mensaheng kanyang naririnig, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Tulad ng sa mga pananampalataya naman na saglit lang silang nakakapakinig ng mga salita ng ating Panginoon na hindi nananatili sa kanilang mga puso. Pag dumarating sila sa mga pagsubok sa buhay, ang mga mensaheng nakapapakinggan nila ay agad itong nawawala at sila'y umaalis sa kanilang pananampalataya. At pangatlo naman po ay ang mga binhi namang nalaglag sa mga matitinig na halaman. Lumago ang mga halaman na matitinig at tinakal ang mga ito, ang mga binhing tumubo doon. So, ang mga binhi naman po ang nahulog sa mga matitinig na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at nababaling ang kanilang mga paningin sa mga material na bagay tulad sa maging sa mga kayamanan, nawawala ang puwang sa kanilang mga puso at ang mensahe ito ay hindi ito nagkakaroon ng bunga sapagkat
ang mga mensahe na kanilang napapakinggan ay hindi ito ang kanilang nagiging priority. Kaya saglit lang din yung mga ah, sa mga naririnig nilang Word of God, hindi rin nila ito napagtutuunan ng pansin. Ngunit ang huli naman po ay ang binhing naihasik sa matabang lupa. Ito ay namunga, sabi dito na namunga na may tig-100, tig-6 na po, at tig-30. Ang mga katulad naman ng mga binhing nahasik sa mga matatabang lupa ay ang mga taong na dumirinig at nang unawang mabuti ang mensahe na kanilang napapakinggan. Mga salita ng Diyos ay kanilang ipinamumuhay at ito ay kanilang ibinabahagi at ito ay namumunga ng sagana at tig-100, tig-20 at tig-6 na po. Ang mga sa mga uri ng lupang ito, nasaan po tayo? Kung halimbawa po na ang mga binhi na nasa sa atin ay ang mga binhi na hindi sa mga matabang lupa. Nasaan po tayo ngayon? Maaaring hindi tayo namumunga o umalis na tayo sa ating pananampalataya. Nawa tayong lahat na nakakapakinig na ng mga salita ng ating Panginoon, tayo ay mananatili sa matabang lupa. Na tayo ay namumunga, tayo ay nagkakaroon ng sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita sa ating mga naririnig, tayo ay lumalago, tayo ay nagkakaroon na rin ng bunga. Katulad nga po sa matabang lupa na katulad na hinantulad sa talinghagang ito, na yung mga matatabang lupa ay nagnamunga ng tig-100, tig-6 na po, at tig-30. So, mga matabang lupa na iyon, paano natin ito pangangalagaan? So, bilang isang magsasaka, pag nakikita po natin ang kanilang ginagawa, sila ay inaalagaan nila ang kanilang mga tanim. Tinatanggalan nila ito ng mga damo kung ito ay may mga tumutubo. Katulad din po sa ating mga pamumuhay na may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, pero ang ating Diyos po ay hindi tayo pinapabayaan. Ang mga pagsubok na ito ay inaalis o tinatanggal po ng ating Panginoon para ho tayo ay lumago, na para ho tayo ay manatili sa kanyang kalinga, na ang ating Diyos lamang po ang ating inaasahan sa lahat ng panahon. Ay mga pagsubok na ito ay isang challenge para lalo pa tayo manatili at manumbalik sa kanyang presensya. Ng ating Panginoon lamang ang ating sandigan sa lahat ng oras. At kung tayo man ay nakakaranas ng pagsubok, ilagak natin sa kanya ang ating mga naisin sa buhay, sapagkat ang ating Diyos, hindi niya tayo papabayaan. Sa ating paglago, hindi lamang tayo na kanyang mga anak, kundi naandyan ang ating mga leaders and pastors para tayo ay alagaan. Sila yung nagbibigay sa atin ng gabay para tayo ay lumago sa ating buhay espiritual, lalong-lalo na sa ating pananalangin. Lagi tayo manalangin at tumawag sa Kanya. Dumalo tayo sa mga gawain at higit sa lahat, lagi tayong magbasa ng Kanyang mga salita, dahil ito yung ating kalasag para tayo ay mananatili at maging matagumpay sa ating buhay na espiritual. Hindi lamang yung tayo lang ang makakamit ng mga salitang ito, kundi nais din ng Diyos na tayo ay makapag-share din sa ating kapwa, sa ating mga nakakasalamuha, at higit sa lahat,
sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. At lagi nating isaisip at isapuso na ang salita ng Diyos ay isang patotoo na tayo ay maging daluyan ng pagpapala na pinagkaloob sa ating Panginoon. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi higit sa lahat ay ang spiritual na pangangailangan ng bawat tao. Dahil sa panahon po ngayon, hindi na natin kailangan pa na mga material na bagay o makasaganaan ng buhay, kundi ang ating pong pag-ipunan o ating pag pagtuunan po ng panahon ay ang salita ng ating Panginoon. Tayo ay pinili na ng ating Panginoon upang ipagpatuloy ang kanyang naiwan na uh, naiwan ni Jesus, kundi pinagkaloob niya sa atin ang Holy Spirit para siya nagiging gabay din natin para sa ating sa paghahayo natin at sa ating pagbabahagi ng kanyang mga salita. Tayo ang gagamitin ng ating Panginoon na mamumunga. O hindi rin natin dapat panghinayangan yung mga na babahagi na natin na hindi pa tumutugon sa mga salita ng ating Panginoon, dahil sa tamang panahon na ang mga binhing iyon na kanilang natutunan at naririnig sa atin, yun ang Panginoon ang gagabay at ang Panginoon na ang gagawa ng paraan na kung kailan sila maaani at sila din ay magiging kabahagi ng pagpapalaganap ng kanyang salita. So, sa lahat ng oras, lagi nating tandaan na ang ating pagtatanim o pagbabahagi ng kanyang mga salita ito ay kaloob din sa atin ng ating Panginoon na siyang gumagabay sa atin sa lahat ng oras. So, nawa ang mga pinag-aralan po natin ngayong gabing ito ay may magrema sa ating mga puso't isipan na ang mga binhi na naitanim sa atin ay lumago at mamunga ng siksik, liglig at umaapaw na pamumunga, na katulad ng palay na pag ito ay naalagaan ng husto ng mga magsasatulad ng mga pag-aalaga ng mga magsasaka, namumunga ito ng hitik sa bunga. So, bilang isang anak ng Diyos, piliin natin at pinili na ng ating Panginoon. Huwag tayo manghinawa sa pag-share ng kanyang mga salita. Sapagkat kung tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, sa anumang pagsubok na darating sa ating pagbabahagi ng kanyang salita, kanyang mga may panahon din na tayo ay aani. So, nawa po, huwag tayong tumigil, bagkus pagpatuloy natin hanggang sa yan na yung magiging maiiwan natin na ipapasa din natin sa ating mga anak na sila rin naman yung magbabahagi ng salita ng Diyos. Yan lamang po yung maisishare ko po ngayong gabi. Nawa po ay meron po tayong natutunan po. Hindi pong palaan. That falls on good ground will yield a fruitful
rejoicing clothes the hills. The seed that falls